itong si former Senate President Tito Soto tungkol po doon sa mga illegal na nakita nilang pangingialam ni Senator Trillanes doon sa tinatawag na Quadcom Committee hearing. So, ang sinabi ni former Senate President Tito Soto, pambihirang pagkakataon na ang isang resource person ay parang naging bahagi na ng buong komitiba ng Kongreso sa Senado man, no? Tanggalan ng kanyang kadena si Trillanes upang umatake na parang pitbull o parang Rottweiler upang sagpangin si Pangulong Duterte at ipahiya at bastusin sa harap ng mamamayang Pilipino sa loob ng Quadcom. Ang pagka-inutil at pagka-incompetent ng gobyernong Marcos Jr. na hindi alam kung ano ang tamang gagawin sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Hindi mararamdaman ng taong bayan ang pamumuno niya at ang kanyang direksyon. But nonetheless, pupunta po tayo sa ating paglalay bakit tayo nandito ngayon. Kaninang hapon po, nagpahayag itong si former Senate President Tito Soto tungkol po doon sa mga illegal na nakita nilang pangingialam ni Senator Trillanes doon sa tinatawag na Quadcom Committee hearing na parang naging interrogator siya doon ni Pangulong Duterte. Hindi naman siya senador. Hindi rin malinaw kung siya by resource person doon, invited. Nag-under oath ba siya doon? Di ko naabutan yun. Nakita ko na lang na binunot ni Tatay Digong ang mikropono at inambang na ihambalos sa kanya dahil sa kanyang kabalahurahan at katarantaduhang pangbabastos kay Tatay Digong sa loob ng Quadcom hearing doon sa Kongreso. Kaya tayo magbibigay ng reaction video kasama po ang nakikita natin na magiging epekto sa pangkalahatang kalagayang pangpolitika nitong nakaraang naganap na almost 14 hours marathon na hinarap ng buong tapang at lakas ng loob ni Tatay Digong at ng kanyang mga team na nandun, including si Vice President Sara Duterte na dumalo at nag-observe sa loob ng Quadcom hearing na yon, ang pangbabastos, panggigipit at ang pakikipagsabwatan ng iba't ibang puwersa na gustong durugin ang mga Duterte, lalo na ang pagwasak sa legacy of good governance and strong leadership ng Duterte government. So, ang sinabi ni former Senate President Tito Soto, pambihirang pagkakataon na ang isang resource person ay parang naging bahagi na ng buong komitiba ng Kongreso sa Senado man o sa House of Representatives. Unless, sabi ni Senator Tito Soto, nagkaroon ng deliberate and categorical suspension of rules, which I doubt wala. Kasi kung may suspension of rules, dapat ina-announce yan on the floor that hindi na susundin ang rules of committee hearing at bibigyan po ng liberal treatment o leeway ang talakayan na para magiging informal forum ang labas niya. At hindi na siya official Quadcom committee hearing na grounded on rules ng House of Representatives o ng isang committee hearing. Hindi po nangyari yun eh. So sigurado tayo that there was no suspension of rules. Kahit i-check natin ang minutes of the proceedings ng House of Representatives nung dumalo si Tatay Digong doon, at pati sila Trillanes at iba pa nilang mga kasabwat ng mga alipores, ay the rules apply. Kaya nga sinisita nila si Tatay Digong, no? Oy, by the way, thank you ha. 12 minutes pa lang, 353 live views. Please keep on going. Hold on at huwag tayong bibitaw. At nagtataka, bakit wala akong nakikita ang mga comments ninyo? Na baka na-disable ko, no? But hindi ko po alam kasi paano ito titingnan, bakit hindi lumalabas ang mga comments ninyo. Try nyo mag-send. Kanina may binasa akong mga comments, no? Uulitin ko po, no less than the former Senate President, former Senator Tito Soto, ang nagbanggit na pangbihirang pagkakataon na ang isang resource person invited to a committee hearing ay magkakaroon ng lakas ng loob na mag-intervene at mag-asta na parang bahagi siya ng opisyal na mga kasapian ng committee.
So, malinaw na yan ay isang paglabag sa internal rules ng committee doon sa loob ng House of Representatives na ginawa ng Quadcom. Kahit pa daw na si Senator Trillanes o si former Senator Trillanes ay ipagpalagay nating active member of the Senate, wala siyang karapatang manghimasok at makialam sa pangloob na mga proseso at kondukta kung paano isasagawa ang committee hearing sa House of Representatives. So, malinaw na ito po ay isang pagwawalang bahala or ito'y isang deliberate at intentional na hakbang upang pabayaan, i-unleash, no, tanggalan ng kanyang kadena si Trillanes upang umatake na parang pitbull o parang Rottweiler upang sagpangin si Pangulong Duterte at ipahiya at bastusin sa harap ng mamamayang Pilipino sa loob ng Quadcom by violating intentionally ang House rules na ito na panay ang pasiklab at pakitang gilas ni Boy Tapang-Tapangan, ex-NPA na sinipa ng taong bayan at sinipa ng NPA na si Paduano, no? Hindi niya sinight in contempt at pinagalitan nila ni Benny Pastor Colocoy si Trillanes sapagkat kasabwat nila. Bahagi ng kanilang diskarte ang ginawa ni Trillanes. It was part of the script. It was part of the design na gawin si Trillanes na parang isang stage director at pahayaan siyang manalasa na parang rabid attack dog, no? Naglalaway na asong ulol na kanyang sinagasaan ng House rules at pati na po ang decorum. Kung kaya napilitan siyang sitahin ni former President Duterte by having an action na inambangan siya ng binunot na mikropono. Mabuti na lang may electrical cord ang microphone kasi kung wala, pwede nga siyang inabot ng mikroponong ihahagis ni Tatay Digong sa kanya. Which he deserved during that time na hambalusin ang mikropono sa kanyang kagaspangan ng pag-uugali at kawalang galang. Hindi lamang bilang former president si Tatay Digong, kundi sa edad lang amang ni Tatay Digong, binabastos pa niya. So magandang punto po, mga kababayan, mga kapatid, ang binanggit ni former Senate President Tito Soto that it is not common to see someone acting as a resource person but acting above the rules of the committee. And sinagasaan niya ang mga decorum and ethical conduct ng isang opisyal na ginagawa na proseso ng komitiba sa Kongreso. O yun, 494 na po ang ating live audience, 17 minutes with 372 likers. Sala, hindi ko po nakikita na may nagko-comment unless you are not making comments talaga. Sige lang po, i-check lang natin mamaya bakit walang mga rundown of comments na nakikita si Ka Eric. But just go on. We have 512 ng ating live audience po sa ngayon. At ang pangalawang punto, bakit tayo nag-live? Ang nakikita natin dito, fall flat on the back, no? Sumambulat sa mukha ng Quadcom na hindi pala nila kayang lamunin at sagpangin ang isang presidente at pangulo ng bansa na gumawa ng mabuting paninindigan at mabuting gawain bilang pangulo ng bansa sa pagtatanggol ng kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. At sila ang tumiklop. They were not able to cite in contempt Tatay Digong Duterte. Bakit? Sapagkat alam nilang pwedeng sumiklab po ang galit ng mamamayang Pilipino at pwede pong pagmulan ito ng malalang political unrest doon sa loob ng Kongreso kung saan unti-unting nararamdaman po ang political tension on the street. So, nakita natin kung sino ang nag-blink, sinong kumurap. Kumurap ang Senado. Kumurap ang Quadcom because they know fully well na kapag inipit at binalahura nila at binarumbado na ipasight in contempt si former President Duterte doon sa loob ng Kamara de Representante sa pamamagitan ng kanilang Tuwadcom hearing na yon, ay lalo nilang paglalagablabin at pag-aalabin
ang galit ng mga mamamayan sa isang nabubulok na institusyon, which is the House of Representatives, na ang kanyang simbolo ay ang isang bulok na pamamahala ni Martin Romualdez. Ayun, 551 na po ang ating live viewers at wala pa rin po ako nakikita na lumalabas na mga comments dito, no? All messages are visible.